Magandang hapon, teammates. Ako si Sheila Salaysay at ito ang PTV Sports. Narito ang mainit na balitang tumatak ngayong linggo sa Philippine Sports. Upang makakolekta ng pondo para sa ating mga Paris Olympic at Paralympic bound athletes, inilunsad ng Philippine Sports Commission ang PSC Invitational Golf Cup noong Biyernes sa Candubang Golf and Country Club sa Calamba, Laguna. Higit 100 mga golfers ang naglaro sa torneo, kabilang ang mga opisyales ng PSC, mga sponsors at stakeholders, at ilang mga kilalang sports personalities. Sa ngayon, 15 Pilipino ang pasok sa Olympics, samantalang 4 naman para sa Paralympics. Plano ng PSC na antayin ang ibang makakapasok pa na atleta hanggang sa katapusan ng Hunyo, bago ipamahagi ang nakalap na pondo mula sa golf tournament. Ayon naman kay PSC Chairman Richard Bachman, target nila na makalikom ng nasa 2.5 milyon para makatulong sa ensayo ng mga Olympic at Paralympic bound athletes. I was looking at 1 million to 1.5 for all the proceeds, but we've exceeded. It reached 2 million, and we're still trying to collect everything, and it may reach hopefully 2.5. Pero for now, it's at 2M. Umakot ng 3 gintong medalya ang Pilipinas Ultimate sa katatapos lamang na World Flying Disc Federation 2024 Asia Oceanic Beach Ultimate Championships na isinagawa sa Shirahama, Japan. Nadepensahan ng ating men's team na Pilipinas Dragons ang kanilang titulo sa Open Division matapos talunin ng Japan Open sa score na 13-8. Kampiyon rin ang Philippine Binibinis sa Women's Division nang patumbahin nila ang Japan Women Darumasan 13-6. Gold din ang maiuuwi ng Pilipinas Pirates sa Mixed Division kasunod ng kanilang 12-9 win laban sa India. Balitang basketball. Sa unang pagkakataon, matatawag na ng Meralco Bolts ang kanilang mga sarili bilang kampiyon ng PBA. Yan ay matapos nilang pagsarahan ng pintuan ang San Miguel Beermen sa Game 6 ng Season 48 PBA Philippine Cup 80-78 nitong linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Kasunod ng kanilang unang kampyonato, sinamahan ng Meralco ang Coca-Cola Tigers bilang ikalawang koponan sa kasaysayan ng PBA na nakakuha ng kanilang unang titulo sa isang All-Filipino Conference. I wanted to get Chris Newsom the last shot. I know he's been carrying us through the series. Not only him, of course, but he really stepped up. The big pressure was on him. He didn't have a game up to his standards. Today, he got really defended well by some of the guards in San Miguel, but the last shot had to go to him. And that's his bread and butter, fadeaway jump shot from the baseline, and he went in, so I'm so happy for him. Ang mga boksingerong sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ang magsisilbing flag bearers ng Pilipinas sa paparating na opening ceremony ng 2024 Paris Olympics sa susunod na buwan. Ito na ang ikalawang pagsalang na Petesio at Paalam sa Olimpiada. Noong huling edisyon ng Olympics sa Tokyo, parehong pilak na medalya ang naiuwi ni Petesio at Paalam. Ngayong taon, kabilang sila sa 5 pambato ng bansa sa larangan ng boxing kasama sina Yumir Marshall, Ira Villegas at Hergy Bacyadan. Samantala, 15 naman ang kabuoang bilang ng mga Pinoy athletes na kwalipikado para sa pinakabigating paligsahan sa sports ngayong taon. Sa iba pang balita, nakasungkit ng 1 gold at 2 bronze medal ang Philippine Dragon Boat Federation Elite Teams sa 2024 Hong Kong International Dragon Boat Race na ginanap nito lamang weekend. Wagi ng ginto ang koponan para sa 500-meter Standard International Open Grand Championship, habang bronze naman para sa 500-meter Standard International Women Championship at 500-meter Standard International Women Grand Championship. Ang nasabing elite team ay binubuo ng mga Dragon Boat athletes mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang mga miyembro ng PDBF. Pinagharian ng Boston Celtics ang 2024 NBA season matapos talunin ng Dallas Mavericks sa Game 5 ng NBA Finals ngayong Martes ng umaga. Hindi na hinayaan pa ng Celtics na mapahaba pa ang serye ng tambakan ng Mavericks 106-88.
Pinangunahan ni Jason Tatum ang koponan nang gumawa ng 30 points, 11 assists at 8 rebounds. Dinagdagan pa yan ng kanyang co-star na si Jaylen Brown ng 21 markers, 8 boards, 6 dimes at 2 steals. Si Brown ang hinirang bilang Finals Most Valuable Player matapos masungkit ang kanilang banner number 18. Ang Celtics na ang nag-iisang franchise sa liga na may pinakamaraming titulo sa kasaysayan ng NBA. Pumanaw na sa edad na 72 ang PBA great at Olympian na si Rosalio Yoyong D. Martirez. Ito ang malungkot na inununsyo ng anak ni Yoyong na si Mobile Lea Martirez sa isang Facebook post na kinumpirma na namayapa na ang kanilang ama nitong Martes. Naglaro si Yoyong ng 10 taon sa PBA na nooy tinawag na Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICA. Bahagi rin si Yoyong ng Philippine basketball team na huling naglaro sa Olympics noong 1972 sa Munich, Germany. Matapos niyang magretiro noong 1984, pumasok si Yoyong sa showbiz bilang komedyante noong dekada 70 at 80 at naging public servant din sa lungsod ng Pasig bilang vice mayor at konsehal. Elegante at makabayan, yan ang disenyo ng customized barong Tagalog na isusuot ng mga delegado ng Pilipinas sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympics sa Hulyo. Espesyal ang national attire na gagamitin ng mga atleta dahil dedikado ito sa pagdiriwang ng ika-100 taong paglahok sa Summer Games. Ang Filipino architect at fashion designer na si Francis Libiran ang lumikha ng obrang ito. Gawa mula sa pinya juicy fabric, tampok sa kasuotan ng mga sinag ng araw na katulad ng nasa bandila ng Pilipinas. Meron din itong detachable organdy sling at pintados-inspired warrior patterns. Humarap ang mga Paris Olympic-bound athletes na sina Carlos Yulo at Yumir Marshall sa isang press conference bilang mga pinakabagong brand ambassador ng isang kilalang sports betting app. Dito ipinahayag ng 2 Tokyo Olympians na handa na sila para sa Paris Olympics. Ito na ang ikalawang pagkakataon para kay Yulo at Marshall na makatungtong sa Olympiada. Para kay Yulo, kumpara sa kanyang naging kampanya sa Tokyo, kumpiyansa siya na mas magandang performance ang ipapamalas niya sa Paris Olympics. Ako, nung 2020, hindi po malaki yung galaw ko. Parang hindi po ako confident sa ginagawa ko. Ngayon po, mas confident po ako na mag-perform at ipakita po yung galing ng Pilipino po. Ayon naman kay Marshall na matatanda ang nakasungkit ng bronze medal noong 2020. Puntira niyang sumuntok para sa ginto ngayong taon sa kabila man ng pag-angat niya ng weight class. Almost 4 years ko po pinaghandaan to. Kaya yung chance po natin, ipapakita ko doon pagdating ko doon sa Paris. Sa lahat ng mga Pilipino na umaasa at naniniwala sa akin, asahan nyo na susuntok ako para sa bayan. Magsasama-sama na ang mga Olympic-bound athletes sa Metz, France sa susunod na linggo para sa isang buwang training camp na handog ng Philippine Olympic Committee. Abangan ng iba pang mga susunod nating balitang sports sa PTV News.